Sa labas ng bansa, halos 6 na po nasawi sa nasunog na nightclub sa Macedonia at Vatican. Naglabas ng kauna-unahang larawan ni Pope Francis mula ng ospital. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Nagdeklara ng isang linggong pagluluksa ang North Macedonia matapos masawi ang halos 60 individual sa nangyaring sunog sa isang nightclub doon. Mahigit 150 ang nasugatan sa insidente at karamihan ay kritikal ang kondisyon. Samantala, napag-alaman naman ng Interior Ministry na iligal ang operasyon ng naturang nightclub at sangkot din umano sa panunuhol at korupsyon. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang mahigit 20 individual na sangkot sa insidente, habang 15 sa kanila ang hawak na ng mga otoridad. Libo-libong empleyado sa Amerika ang pinag-leave sa trabaho matapos ipa-freeze ni US President Donald Trump ang mga media outlet na pinopondohan ng gobyerno. Ayon kay Voice of America Director Michael Abramowitz, halos 1,300 journalists, producers at assistances ang inilagay sa administrative leave dahil dito. Maging ang pagpopondo sa 2 US news services ay pina-terminate ni Trump. Ang parent agency naman ng VOA na US Agency for Global Media, tinapos na rin ang grants sa Radio Free Europe Radio Liberty na nagbo-broadcast sa mga bansa sa Eastern Europe, kabilang ang Russia at Ukraine. Gayon din sa Radio Free Asia na umeere naman sa China at North Korea. Biyernes nang lagdaan ni Trump ang isang executive order na nag-uutos na limitahan ang operation ng USAGM at 6 na ahensya alinsunod sa mandato na wakasan ang bureaucracia. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng larawan ni Pope Francis ang Vatican. Kapansin-pansin sa litrato na wala na siyang supplementary oxygen. Ayon sa Vatican, kuha ang litrato noong Linggo kung saan nagdaos ng misa ang Santo Papa kasama ang iba pang pari sa chapel. Batay sa medical update ni Pope Francis, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan nito at nababawasan na ang paggamit niya ng mechanical ventilation tuwing gabi. Matatandaan na na-admit sa Gemelli Hospital ang Santo Papa noong February 14 at mula noon ay hindi na siya nakikita ng publiko. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.